Hi guys, welcome back to my channel. Sa tutorial na to, ituturo ko sa inyo paggamit ng LX50 Zeikiteco Biometric. So guys, almost same lang sila nung nauna kong video na si Zeikiteco IN02A. So kung yung napanood nyo yun, hindi na kayo mahihirapan dito sa second video. So ang kaibahan lang nila guys, meron ako ituturo din dito na may free software ng Zeikiteco. So yung download files niya makikita nyo rin sa baba yung link. So guys, start na tayo. So guys, ito nga pala yung bracket niya. Pwede nyo siyang ikabit sa likod. Ito yung mga included natin kung makikita nyo sa tabi niya. Mga power adapter, USB cord, tsaka aux. Yan. Ganyan yung pagkabit niya guys. Makikita nyo. Yan, pwede nyo i-aux and screw sa mga wall. Yan. So ito yung power adapter, ito naman yung USB. Yan, so ito yung appearance niya guys. So ayan guys, ito naman, punta naman tayo sa operation, kung paano tayo mag-i-in or magre-register ng mga users, and then paano natin siya i-connect sa computer through USB, na-download natin dito. So ayan guys, mag-start na tayo. Yan, check nyo lang kung check-in kayo. Yan, tapos click nyo lang itong letter M, OK, /OK. Yan, so kung makikita nyo guys, nakapasok ka agad tayo kasi wala pa siyang admin account. So gagawa din tayo ng admin account. Yan, so ito yung makikita nyo sa loob ng main screen nya. Yan, user, then add lang kayo dito kung makikita nyo, add user, then up down lang tayo, then OK. Then lagay nyo lang yung ID nyo guys. Ito hindi pwedeng maulit to, so dapat unique code. Sabagay mag-error naman siya kung sakali magkamali kayo. So yan, up down nyo lang. So punta naman kayo number 1 ID or number 2. Punta kayo, depende sa inyo kung anong ID ang gusto nyo, by ano ba, employee number ba. So ayan guys, pwede nyo siyang i-click dun sa menu. Pagdating nyo dun sa name bar, i-up down nyo lang. Yan, makikita nyo yung letter A, tsaka nyo itatype dito sa left side ng mga numbers. So ang paggamit na parang keypad lang siya, yung mga old school na keypad. Ayan, makikita nyo guys. Kung nakagamit kayo ng mga old school na keypad ng cellphone, yon parang ganun lang din siya. Ayan. Again guys, paano siya mailalabas? Click nyo lang siya dun sa tab na name, tas M or OK, lalabas siya. So ayun, pwede nyo rin siyang i-click uli, tapos para lumabas yung symbol, since wala siyang space, gagamit tayo ng underscore. So ayan, number 5, click nyo lang para lumabas yung underscore. So balik tayo sa alphabetic or sa alphabet. Yan, and then pwede rin big letter or small letter, depende sa inyo. Yan, so try natin letter O muna. So yan, then escape nyo lang, then down kayo, punta naman kayo sa FP or fingerprint. Click nyo lang siya, then kung anong finger muna yung gagamitin nyo, yan, yung thumb muna. 3 beses nyo siyang itatap doon. Yan, para mag-register siya. So pwede rin naman kayo mag-add, click nyo lang uli yung OK. Depende sa inyo kung anong daliri naman yung gagamitin nyo. Yan, para kung sakaling hindi siya mabasa, pwede kayo mag-try ng ibang finger para ma-register sa account. So ayan, nagkamali siya. Try natin to, isa pa. Yan, ayaw So ayan guys, success na. So down nyo lang uli. Pwede rin kayo maglagay ng password kung gusto nyo, pero para sa akin, sa mga HR, not recommended siya kasi pwedeng i-log in nung mga magkakakilala. So pwedeng hindi na rin siya, or pag admin pwedeng siguro lagyan na rin maximum of 8 character. Yan, so try din natin maglagay ng password. Yan, number yon guys. Tapos baba kayo, company, department, user. Dito guys, pag ordinary user lang,
naka-user lang siya, pero pag administrator, yan, i-register nyo siya as administrator. Then okay nyo lang, ibig sabihin administrator, siya yung makakapasok dun sa interface na to. So pwede nyo galawin yan, pwede nyo pasukin yung ating main interface. So add pa tayo ng isa guys. So yan, number 1. Okay. Then down nyo lang guys. Pagka down nyo, pwede kayo mag-type ng pangalan. Click nyo lang uli yung menu. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo guys, para lang din siya talagang keypad ng cellphone. So yan, big letter, small letter. So yan, add ulit tayo ng finger. So yan. Yan, kung mapapansin nyo yung kabilang kamay ko yung ginamit ko. Para kunyari. Tapos sa user naman guys, ayan. Ordinary user lang ako dyan. Hindi kagaya nung kanina, administrator. So kung gusto niyo naman siya makita, ayan yung mga nakaregister sa user management. Ayan. So escape na tayo. Ayan. Pag pipindutin ko lang yung M or menu, ayan, humihingi na siya ng user ID. So pwede natin pasukin siya through ID number tapos password yung nilagay ko kanina sa admin. Then okay. Ayan, nakapasok ulit ako. Full access ako dyan. Ngayon, i-log out ko ulit. Escape. Ayan. Kung mag-in kayo yan, i-click nyo lang yung up, down, check out. Ayan. Kung mag-out na kayo or OT in, check out. Ayan. Check in. Ayan. Bago nyo ilagay yung finger nyo dun sa sensor. Ayan. Make it sure to guys, marami kasi nagkakamali dito. Out na sila pero in pa rin yung na-register nila. So magre-reflect to dun sa record natin. Para lumabas siya, press nyo lang yung up and down button. Ayan, escape nyo lang. Ayan. Tapos naka-in siya. So yan, nabasa niya ako, si admin ako. So yun, nag-record na yun dun sa ating attendance. Ayan, dyan yung lumabas sa kaliwa ko kasi user yung ginamit ko sa kaliwang finger ko. So, ayan. So, pwede nyo rin pasukin yung through, ayan, hindi siya papasok. Click nyo siya, pasok uli siya. Ayan. Kung makikita nyo guys, kanina click ko yung menu. Tapos, press ko yung 1. Para humingi siya ng password naman kung naka-register yung password. So guys, dito naman tayo magda-download sa report. Yan, ayan yung report yung dati natin ginagawa pero ngayon kasi ang gagawin natin, i-connect natin siya sa system. So ang gagamitin natin ngayon is yung data management. Ayan. Dalawang klase kasi yung pag-download nito. Yung download na pa Excel and download na pa encrypted file. So, ang ituturo ko sa inyo, encrypted file. Ayan. Ito yung report. Excel, sa Excel siya gumagana kapag dinownload nyo siya. So, ayan. From start yan, start and end. Kung saan sa magtatapos. Kunyari cut off, 1 to 15, ganun. So, okay na siya, na-download na. Ito yung Excel, yung isang nating ginagawa. Tapos yung isa naman is itong data management. Ito yung gagawin natin ngayon, which is naka-encrypt siya, hindi siya mababasa ng Excel or anything na software unless kung gagamitin mo yung Zekiteco software. So, attendance log. Yan, download lang natin. Then, okay. Tsaka yung data user, kunyari may mga bagong user kayo na ni-register, kailangan gawin nyo to para at least pumasok yung pangalan niya dun sa system. Again guys, dito lang kayo sa data management. Yung isa, tinuro ko lang sa inyo yung record para malaman nyo yung Excel format naman niya. So dalawa yan, yung report, Excel format, itong data management, ito yung papasok sa ating
system ng Zkiteco. So ayan guys, pwede natin baguhin yung date and time sa system. Yan. Dito natin pwede siyang baguhin. So ayan, kung makikita nyo, pwede rin kayong mag-search ID. Kung gusto nyo agad makita yung schedule nyo nung last time na nag-register kayo. So ayan guys, pwede na natin siyang i-eject. Okay. Then, doon naman tayo sa computer magpo-proceed para i-download naman yung na-download natin dito sa atin. Ayan, i-hold nyo lang siya kapag i-shutdown nyo na siya guys. Okay, proceed naman tayo sa software. So ayan guys, nandito na tayo sa computer. So ang next na gagawin natin, i-install na natin siya sa ating computer. And then yun, start na tayo. So first, i-download nyo muna siya dun sa link. So pagka-download nyo, makikita nyo to. Yan, yung WinRAR na to. So kailangan meron kayong WinRAR or any pang-compress na software para ma-extract ito kasi naka-compress pa siya. Then right click. Yan, extract nyo lang siya. Then pagka-extract nyo, open nyo lang. Usually sa downloads nyo makikita kapag dinownload nyo siya sa internet. Minove ko lang siya sa desktop. Then click nyo siya dito. Yan. Then after none, click setup. Next. I accept. Next. Yan. Then yung next nyo lang. I-yes nyo lang siya guys. Tapos, i-uncheck nyo lang to kasi wala naman tayong fingerprint. Then next. Then install. Yan. Kung mapapansin nyo, iba yung character niya pero okay lang yun. So guys, itong software na to is free lang to. Galing sa Zkiteco mismo. So, ayan guys, click nyo lang to. Once na ma-install nyo siya, papansin nyo. Ito siya, yung icon na yun. So, ayan guys. So, ayan, na-install na natin siya. Ang first natin gagawin is, since wala pa siyang kahit anong data, through USB yung ating connection. So, saksak na natin yung USB natin sa ating USB port na galing sa biometrics. And then, click nyo lang itong USB disk manage. Ito guys. USB disk manage. Click nyo lang yan. Then, self-service reader. I-okay nyo lang siya guys. Yan. Kung marami nakasaksak sa computer nyo, dapat alam nyo yung drive letter ng ating USB. Pero kung di kayo familiar, tanggalin nyo na lang yung ibang USB flash drive na naka-install. Since makikita nyo siya dito sa this PC, ayan siya, makikita nyo siya dyan. So, ito yung ibang nakakabit sa akin. Ito siya, drive D. Yan. So, drive D siya, then okay nyo lang guys. Yan. So, dito sa import user data, ito yung nagsasabi na, nag-add kayo ng user or ng employee, dito siya papasok. So, import nyo lang para kunin niya sa USB natin. So, yan. Nakuha niya. Ito yung ginawa ko kanina, kung mapapansin nyo, yung number 2 tsaka number 100. Ngayon naman, yung record data naman, record data, ito yun. Click nyo lang yung tab. Yan. Record data, ito yung time in, time out naman natin. Pero kung mapapansin nyo guys, itong import user data, hindi nyo na kailangan to kapag meron na kayong, kumbaga, hindi na kayo nag-a-add ng new employee. Gagawin nyo lang to kapag mag-a-add kayo ng new employee. Ito yung sa mga attendance nyo. Yan yung lagi nyo gagawin, paulit-ulit. Record data import. So, click nyo lang to guys. Okay, yan. Lumabas na yung time in, time out, and then record. Close nyo lang to. Then after that,
punta naman kayo sa employee schedule. Then, i-okay nyo lang to. Yan, okay lang yan. Yung duty ng time range na tinatawag. As okay nyo lang. Next. Tapos next. Okay. Kung makikita nyo, ito yung time range na tinatawag nila. So, pwede naman natin itong baguhin. Gawin natin 2024. So, guys, yung time range niya, dapat mabaguhin natin ng hindi to, kumbaga, siya, head of siya, covered siya nung ating period. So, yan, like, for example, this, yan, 2025. So, ayan. Then, click nyo lang tong arrange shift. Mag-add lang kayo. Then, after nyo mag-add, ito yung time range natin. I-okay nyo lang. Then, i-delete nyo lang itong 2002, 2000. Delete nyo na lang yan. At least meron tayo yung time range na customize. Then, okay nyo lang. Then, after that, close nyo na siya. Ngayon, since naka-ready na tayo, punta na tayo sa report. If ever na gusto na natin makita yung mga data natin. So, dalawa lang yung employee natin. Ako parehas yun. Yung admin tsaka si Jan. Ngayon, yan. Pwedeng naka-all siya dito. Dito na natin gagawin yung pagkuha ng data sa ating flash drive. Or from biometrics. So, ayan guys, yung admin, pwedeng i-all na lang din natin. Depende sa inyo. Tapos, bawa yung cut-off from August to October. Depende sa inyo guys. Pwedeng September or dito, baguhin niyo siya dito. Ayan, data. September 1 or 15 na lang. 16, 15 to pwede nyo siyang baguhin October 5. Yan. October 5 or cut off na natin siguro. September katapusan. Ayan. So yan, pwede natin siya i-calculate na. Then after calculate siya, kukunin niya yung record dun sa ating time in and time out. So wait na lang natin siya. Medyo matagal lang ng konti ito. Then after that, ayan. Since experiment lang naman yung ginawa natin, guys. Ayan, makikita mo wala akong out. Tapos yan, mga lates. Tingnan naman natin yan, yung mga kaya medyo mahaba siya yung records kasi niya. Ayan, si Jan naman ito, which is yung pangalawa kong record. Kung makikita nyo yung ayan, yung kanyang number or employee number. So si Jan pala is parang wala siyang in na. Ito guys, experiment lang kasi natin to. Pinasok lang natin yung mga, kumbaga testing pala yan. Kaya wala pa siyang masyadong mga records dito. Kung makikita nyo. Dapat kasi meron yan eh. Ngayon guys, ganito lang yan. I-export naman natin siya kung anong gusto natin. Export natin siya through Excel file. Pwede rin. So, pwede tayo mamili ng gusto natin dito ng papasama kasi yung iba hindi naman natin kailangan. Kunyari, itong AC number. Ito pala guys yung employee number niya. Ayan, mga AC number, employee number. Ayan. Pala, sorry. So, yan, AC number. Sama na rin natin yan.
So, number, daytime, off duty, on duty. Depende sa inyo guys. Clock in, clock out, normal, real time, late. Yan. So, dun siya sa extracted file mapapapunta. Yan, tanggalin na natin yan. Depende na lang sa inyo guys kung ano yung gusto nyo isama. Tapos pwede nyo siyang i-predefine na para at least hindi na kayo mahirapan. Sample. Yan, para pag next na ano kayo, ngayon, attendance. Sample. Then save. Mapupunta siya sa desktop. Doon ko kasi sinave eh. So, tinan nyo to guys. I-export ko ulit. Yan. Pwede nyo na siyang click nyo na lang dito para mawala na automatically yung mga in-check natin kanina. So, cancel. Close na muna natin to. Pwede na natin siya i-close. So, ito guys ito yung mga company, name ng mga employee, tapos yung date, kung ano yung covered niya, then calculate lang. Then, i-export na natin siya once na na-calculate. Then, close. Lalabas na din siya dito guys. Ayan. So, ayan na siya. Excel na siya guys. Ngayon, naka-protected brief siya. Kung gusto lang natin siyang baguhin, pwede naman. Punta lang kayo sa Enable Editing. Or kung gusto nyo, dito kayo pumunta sa Options. Tapos, Trust Center. Trust Center Settings. Tapos, File Block Settings. Click nyo lang tong part na to. Dapat yan ang naka-check guys. Kasi okay nyo lang para lumabas yung ito. Para ma-edit nyo siya. Yan. Magkaganyan yan guys, kaya i-close nyo muna siya. Then after nun, i-open nyo uli. Yan. So yung mga marunong sa Excel, mas mapapadali kayo dito. Pwede nyo siyang ano bang tawag dito? Filter. Filter, sorry. Filter. Or pwede nyo siyang gamitan dito ng right click. Filter, sort, filter, yan. So, ayan, kung yung si Jan lang yung gusto nyo makita sa record, puro Jan lang ilalabas. So, yung mga Excel user dyan, usually mga HR, ayun, alam na nila kung paano to galawin. So, in this case, yun nga, naka-encrypt siya. So, pwede na to i-print. So, as of now guys, yun lang may tuturo ko sa inyo. Yung mga additional na lang siguro, pwedeng kayo mag-explore or tanong nyo na lang din sa akin in case. Pero, madali lang din naman. I think kayang-kaya nyo naman to. Tapos close na natin and then that's it guys. Tapos na tayo. Tapos guys, mag-request lang ako guys. Pwede nyo akong i-follow sa ating page. Doon sa mga gustong maging web programmer or gustong matuto about computer programming. By next video ko kasi tuturo ko sa inyo yung about web programming through HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, and also React.js. I hope na baka may makakilala kayong mga willing matuto ng web programming. Alam naman natin na ngayong generation na to is talagang marami ng mga techie or user ng mga mobile phones. So if willing sila matuto ng web programming, magkakaroon tayo ng mga tutorial about computer programming. So mag-start muna tayo sa front-end web programming. So i-discuss ko na lang sa inyo about kung ano yung ating tatalakayin sa susunod na video. So guys, thank you for watching and I hope na mag-subscribe kayo. Bye!